Thank you so much, Miss Grace, for that wonderful voice. Later on, we will witness the MOA signing of Marinduque Child Development Center, but at this juncture, Thank you very much. To our Honorable Governor Velasco, to our Vice Governor Dr. Bacaro Jr., and our Chief of Hospital Dr. Edgar Ancheta, to our Administrator Sir Mark Velasco, and of course, yung pong pamilya namin, representing our Secretary of Health, ang ating Regional Director, Dr. Mario Bactilon, at ang kanyang pong Assistant Regional Director, Dr. Diaz, at ang ating Provincial Health Officer, Dr. Rachel Caballes, at sa inyo pong mga kagalang-galang at magagandang mayor na nandito. Malakas po ang women power sa Marinduque, ano po? At sa mga board members po at mga municipal officials, sa inyo pong lahat, mga kababayan sa Marinduque, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak sa ngalan ng National Children's Hospital at ng Department of Health na sa unang pagkakataon, I was able to see and experience the hospitality and yung warm welcome po ng Marinduqueños. Napakaganda po ng inyong pag-welcome, pagputong kanina. At I am greeting you all for your 100 years anniversary na po pala ng probinsya. At napakaraming biyaya po na naipakita sa effort po ng ating governor at ng kanyang mga officials. Gusto rin po namin maipakita sa inyo o maiparamdam ang pagmamahal ng Department of Health. Ang National Children's Hospital is one of the hospitals of the Department of Health. So nagsimula po noong mga 2014, nabanggit ni Dr. Vice Gov, yung si Dr. Hanairo. Siya po yung dating regional director na nagkataong classmate ko po. So, naglambing po minsan sa akin dumalaw sa National Children's Hospital dahil sila'y gusto rin matulungan ang mga batang may disabilities. So, nakakita po sila ng pagkakataon because we have services for developmental pediatrics in National Children's Hospital to have an agreement for our specialists to see the children here in Marinduque through telemedicine. Yun po ang kailangan ng technology ngayon. Kahit nasa Maynila ang espesyalista, pwede na niyang makita at ma-diagnose yung mga batang nangangailangan ng diagnosis at ng therapy. At maswerte naman po ang Marinduque at mayroong mga therapies na pwede magpatuloy ng pinrescribe na gamutan. At sa loob ng ilang taon po ay nakatulong na sa about more than 100 children with disabilities na ma-improve ang kanilang kalagayan. Hindi nga po ba't ang Sustainable Development Goals, ito po ang ating international commitment, na walang dapat maiwan. Lahat po ay dapat mapangalagaan natin. So napaka-swerte nga po kayo na napakaganda ng hospital. Parang assured ang Marinduqueños ng quality service. Talagang mukhang Makati Medical Center, sabi nga po ng mga ating mga nanunungkulan. At kami rin pong bumisita, talagang nabibighani at magandang-maganda ang ating nakikita. Pero
Hindi lang po siguro nag-aabang sa may sakit, kundi maganda nga po sa inyong probinsya, talagang preventive programs pa rin para mapigil natin ang pagkakasakit nila. Wala po ako nakikita masyadong yung mga non-communicable disease na katulad namin sa Maynila na talagang pinipigil na rin ang mga non-communicable diseases at Pilipinas. So we can offer the services or consultation with our neonatologists, our dermatologists, pwede po sa endocrinologists and cardiologists. Actually, nandun po ang mga serbisyo sa Maynila at katulad din ng problem ng ibang provinces, yun pong mga specialist talaga ay kailangan natin hikayatin makatungo dito sa mga probinsya. Nagagalak po ako na nakita ko na isa sa mga graduates namin, isang maganda at mabait na doktora ay nandito na rin pala, si Dr. Chinky Tan Lara. So parang madali na po makahikayat kasi mayroon pong program ngayon ng Department of Health na after their residency training, they are supposed to pay back to the government through 1-year deployment in the rural areas. So pwede po nating mahikayat through our provincial government na magtungo dito sa Marinduque upang tulong-tulong po tayo sa pag-develop pa ng mga services dito sa Marinduque Provincial Hospital. So yan po ang pinapangako ng National Children's Hospital. Ino-open po namin ang communication. You can always get in touch with our specialist. Iiwan ko po ang numero. Pero hindi lang po through telemedicine. Siyempre, mayroon pong services that we cannot do it through video conferencing. Of course, you will meet patients who need surgery. At kung masyadong maselan po ang surgery, pwede pong ipadala naman sa Maynila o sa National Children's Hospital. Meron na rin po kaming operation sa heart. So, we can accept referrals for heart surgeries. At kung inaalala po ninyo, ang mga gastusin sa tulong po ng PhilHealth ay malaking kabawasan po sa gastusin ng ating mamamayan. At ang National Children's Hospital po ay pinipilit na maging 100% compliant to the no balance billing for our indigent patients. So yun po. At again, congratulations po sa inyo lahat sa ating mga serbisyo sa ating mga kababayan. Salamat po at magandang umaga. Thank you so much, Dr. Epifania Esimbol, for your message. And of course, thank you po for being with us today. Your precious time is very well appreciated. And now, let us have the Regional Director of the Department of Health, Mimaropa. Please welcome Dr. Mario S. Baquilon. Let us give him a round of applause. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Kay Governor, tsaka sa kanyang may bahay. Good morning sa inyong lahat. As well as yung employees and staff ng provincial government. Si Vice Governor, Sir, good morning. Yung ating provincial administrator. Magandang umaga sa inyong lahat. Yung ating si Dr. Ancheta, yung ating hospital chief ng bagong pangalan, Marinduque Provincial Hospital. Of course, yung mga staff, mga doctors, nurses, good morning. Yung mga mayors natin, Vice Mayor, good morning po. Yung ating Provincial Health Office, nandito si Dr. Caballes, good morning. Yung mga staff as well. Yung ating Provincial DOH Office, Dr. Rachel, good morning. Yung ating mga board members ay nandito, sir, good morning. Unang-una, kami po ay ang Centers for Health Development, yan ang official name nandito.
Mimaropa is very privileged and honored to be a witness itong ating centennial celebration ng Marinduque. Last week ay nagpipintuhan kami ni Governor kasi we all know yung ating coronavirus concern. Sabi ni Governor, RD, huwag natin i-postpone yung ating centennial celebration. It will take us another 100 years. Kaya ituloy ho natin. Kaya itutuloy ho natin. Ang gagawin ho ng aming kagawaran is to support the provincial government. Today ay masyado tayong maraming activities that we're going to do. In fact, I have in my list 5 na mga activities. Ito yung mga opening, launching ng different activities. Unang-una, actually, we're also proud with the governor kasi palagi siya sa aming opisina sa Manila. Parang he's a new health advocate. Maraming mga request. Kaya napapabigyan naman si governor. Anyway, nasabi ko kanina, we have list of activities. Unang-una, yung na-mention kanina, yung ating telemedicine. Actually, we will hindi lang i-continue but try to expand. Nasabi ni Dr. Simo kanina, possible other areas of services that could be expanded. So, ang aming kagawa will be, this will be a welcome development. Probably hindi lang Children's Hospital but other centers in Metro Manila. We could also request their assistance to pursue itong telemedicine. We'll be providing mga equipment, mga monitors, the LCD, para ito mas papaganda yung ating consultation with the mga consultants sa Metro Manila. So yan, isang activity. We will be doing some more signing with this activity. So yan ang una. Ang pangalawa is si Lord De Lasso, si Congressman, has been calling me as well. Meron siyang project yung ating lab ko si Lolo at saka si Lola. So nag-request siya ng hospital bed ay mabigyan naman to. So kasama sa ating inauguration, yung ating ward, na napagbigyan ng 4 na wards yung ating mga senior citizen. So once meron tayong mga admissions, consultations, meron na tayong special place para sa mga senior citizens. Ang pangatlo po, itong ating medical arts building. I think itong building natin ito. Actually, this has been part of the 2018 Health Facility Enhancement Program. So ngayon lang po natapos. So ngayon natin i-inaugurate. So yun ang ating support. So itong ating medical arts building will also house other services to ensure continuous provision of improved clinical services to the community. The upgrading of the infrastructures of the provincial hospital along with clinical services will be beneficial to the community towards the realization of quality health services. Hindi lang hospital care or the curative care ang ating gagawin ngayon. We are also putting premium sa mga preventive, which actually yung ating mga health centers, yung ating barangay health station. So today, meron tayong ceremonial turnover ng mga equipment. Yung tinatawag natin na check-up package. So ito yung mga equipment na ilalagay ho natin sa mga barangay health stations na may mga para sa blood pressure, sa glucose, para at least this will be identified early on. Kasi po ang mga sakit, pag delay ang kanilang diagnosis, is very hard to manage. Ang pang-5 na ating activity, actually, nandito kami last week to have a meeting yung ating mga NHOs at mga chief hospitals. Itong ating global concern in public health emergency of international concern yung ating coronavirus. So, what we did last week is nag-orient po kami ng mga guidelines on how to manage itong ating COVID-19. Yun ang bagong name. Nagbigay din po kami ng mga equipment, mga PPE sa ating mga hospital staff that would handle itong if ever meron tayong
suspect case. Pero up to this time, I'm proud to say na wala pa tayong dito sa Marinduque. As we speak, wala pa tayong patient under investigation, wala pa tayong person under monitoring. So nagpapasalamat po tayo. But even then, wala pa tayong itong mga suspect, but we have to prepare the facilities. So last week ay nag-ibuto kami dito, nag-identify ng isolation ward, and then we requested kay Dr. Lancita to identify the team that would handle itong mga. As of the moment, wala tayong mga kaso, but we have to prepare for the search capacity. We don't know in the coming weeks or months, magkaroon tayo ng sabay-sabay na consultation. So, but at least we are prepared to handle our case. So, ngayon, magbibigay mo kami ng ating thermal gun. Kasi sa ating mga airports and mga seaports, para I do understand by 2021 maraming bisita. So, bibigyan mo natin ang local government ng thermal gun. So, yun ating gagawin for this morning. We're happy to be supporting the initiatives of the local government. So, yan lang po. Maraming salamat at mabuhay ang Marinduque. Thank you very much. Thank you so much, Director Mario Escapilod, for your message. Thank you din po sa inyong pong suporta sa aming pong probinsya. At maraming salamat din po sa inyong oras. Thank you for spending it with us despite your very busy schedule. At this juncture, we will hear another message. A message from the man who only wants what's best for Marinduqueños. And now, please welcome and give a round of applause to our very own Centennial Governor, Honorable Presbitero J. Velasco Jr. Maraming salamat po sa taga-pagpakilala. Sarap yata pakinggan yung Centennial Governor. Maraming salamat po. Baka po talagang totohanin ko maging Governor doon ng 100 taon. Biro lang po. Gusto ko pong palakpakan natin ng malakas ang ating napaka-importanting bisita, Director Mario Baquilod ng Limanota. Maraming salamat po. Nandiyan na po ang Assistant Regional Director at ang aking kababayan, Vilma Diaz po, Dr. Vilma Diaz. At sa po ng kanilang delegasyon, babalitin ko pong mabilis. Nandiyan po si Oscar Macam, Filipino Aliago, Oling Tanya, Abby, Joy Pilar Reyes, Hilarion Soriano, Stephanie Shoko, Rob Vincent Kulumbayan. Isa pong dumatagundong na palakpak po sa delegasyon na headed ni Mario Baquilod, Director Mario Baquilod. And then, nandyan din po isang malakas sa dumatagundong na palakpak, Medical Center Chief ng National Children's Hospital, Chief Epifania Simbon. At nandyan din po, siyempre, ang aking partner sa pagpapaganda, pagpapaasenso ng ating mahal na lalawigan ng Marinduque, number 1 doctor po, ang ating Vice Governor, Romulo Bacolod Jr. Siya po ang kaagapay natin sa pagpapaganda nitong ating mga ospital sa Marinduque. At mahaba na po ang kanyang eksperyensya at ang kanyang karunungan. Nandyan din po siyempre ang ating mga masisipag na members po ng Sangguniang Panlalawigan, Senior Legislator John Pilaes po, napakan po natin, Gilbert Nakiwag, Senior Lawmaker, John Fernandez po, Senior Lawmaker, Mercy Rihano po, bagong-bago, pero siya po Assistant Chairperson ng Committee on Health sa SP. Nandyan din po si Mel Incabo, palakpakan po natin. Si Maelin po, palakpakan po natin. Bukang Maelin, mag-sports, nandyan po ang kanyang butihing ina. Asawa po ni Vice Governor Max Lee, palakpakan din po natin.
Nandyan din po si Liga ng President ng mga Barangay Captains, James Lee po, palakpakan po natin. Ang mga municipal mayors po na masisipag. Of course, First Lady ko po, Mayor Lorna Velasco ng Tulihos, Mayor Arby Carion, palakpakan po natin ng Buwak, Mayor Nancy Madrigal ng Buena Vista, Mayor Tonton Uy ng Santa Cruz. Nandiyan din po ang si Vice Mayor Geraldine Del Rosario ng Santa Cruz at ibang Vice Mayors po. Of course, nandiyan din po si Provincial Chief ng DOH, Rachel Garcia. Palakpakan po natin, katuwang po natin yan sa pagkakaganda ng mga hospital natin. At si Provincial Administrator Mike Velasco po, aking anak. Nandyan din po si Prosecutor Eugene Hapson, palakpakan po natin. Siya po yung tigadimanda natin, yung mga nagkakamali pa. Ilan na lang naman po nagkakamali sa ating mga kababayan. At katuwang po natin si Chief Prosecutor Hapson. Nandyan din po yung aking anak, former Congresswoman Nicole Velasco Catera. At consultant po din natin na Sherwin Catera po. Nandiyan din po ang PHO, si Dr. Jerry Caballes, palakpakan po natin. At yung mga ibang department heads po natin, palakpakan din po natin, hindi ko na po mapagitin lahat. At marami po sila rito, maraming salamat po sa pagdalo. Ayan. Nandiyan din po si Dr. Edgar Anchieta, Chief of Hospital na Marinduque Provincial Hospital, si Dr. Arlie Bertuccio ng Santa Cruz District Hospital, palakpakan din po natin, CCD po sa ating mga kababayan, at si Chief of Hospital ng Torrijos, Dr. Josie of Lipias, Josil. Ayan. Nandito rin po ang representative ng ating concessionaire, consignor ng Marinduque Provincial Hospital, ng representative po ng Apticon, Jane Fabro po, palakpakan po natin. Sa lahat po na bumubuo ng Marinduque Provincial Hospital, mga doktor, nurses, mga katulong po natin iba dyan, mga employees po, kasama na po sa Santa Cruz District Hospital at sa Torrijos Hospital po. Sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kababayan, dito sa ating mahal nating lalawigan ng Marinduque. Nakalimutan ko po yung aking Provincial Legal Officer pala, Attorney Romel Fernandez, palakpakan po natin. Yung ating pong representatives pa pala ng ating mga national line agencies, palagi po natin katuwang yan. Mabuhay din po kayo. Meron pa po akong nakalimutan, patawad na po. At senior citizen na po inyong governor, I don't know, aabot po ako ng 100 years. Anyway, ito po ay napaka-importanting pagkakataon. Isang activity po, it's a milestone in the history of the Marinduque Provincial Hospital. Today, we inaugurated the Medical Arts Building together with the Marinduque Child Center. At ating pinabasbasan po ulit ang Diagnostic Center. At nandun din po yung ward para po sa lab po si Lola, si Lolo at si Lola. Yan po ay project ng ating Congressman Lord Alan Velasco. Ano po? Sabi ko nga po, napakaganda ng mga kama na binigay ni Director Baquilod. At kompleto po, napakaganda po ng CR. At may TV pa po, at may water dispenser pa po. Eh sabi ko, ako yata muna mag-wellness dito sa ward ni Lolo at ni Lola. Ano po? Anyway, we are fortunate that we have people like Director Mario Baquilod, si ARB, Vilma Diaz, and of course, the Chief of the National Children's Hospital, si Chief Epifania Simbol, at lahat po ng mga bumubuo sa Mimaropa
regional office ng DOH. At kasama na po, of course, ang ating mahal pong Secretary ng Department of Health, ano po, si Secretary Duque, na lagi naman po namin nakikita from time to time dahil po meron kaming mga meeting sa kanya sa League of Provinces of the Philippines, yung Governors League. Eh, siya po talaga ay fully supportive po sa mga lalawigan. Ano po? At si Director Mario Maquilon po, kung ako po ay magiging presidente, ito po yung ako po secretary din. Kasi po, lahat po ang dami-dami na po nating hiniling. Talagang daming-dami naman po ilang prubahan na binigay sa atin. So isa po, dumadagan ko na pala po kay Director Mario Maquilon. Of course, kasama po ang kabuuan ng Regional Office ng DOH ng Mimaropa. Well, nung nangangampanya po kami, at hiniling po namin ang mandato ng ating mga kababayang Marinduqueño, pinangako po natin na bibigyan natin ng bibigyan po natin ng talagang importansya itong kalusugan ng ating mga kababayan. Alam po natin na ang ating mga hospital ay nagiging bat of jokes, ano po, na para magang hindi na hospital ng tawag. Parang sa teritoryo na ni Dr. Victoria ho, ibang doktor ang tinatawag dito sa ating mga hospital, ano? At alam niyo naman ang ibig kong sabihin, ano po? At kaya ayaw na nating matawag na ganoon po na under kay Dr. Victoria itong hospital ng Marinduque. Kundi po dapat talaga kay Dr. Ed Ancheta po itong ating mga hospital. Kasama na po si Dr. Arlie at si Dr. Confidia. Ano po? So gusto po natin, ayaw na po nating dadalhin ang ating mga pasyente sa Lucena at sa Maynila. Ano po? Unang-una po, napakagastos po magdala ng pasyente sa Lucena pati sa Maynila. Ang laki po ng gasto. Doon pa lang sa pagdadala ay ang laki po ng ating nilalabas na pera. At marami pong nagbibigay naman ng kontribusyon sa ating mga government officials at mga kawani. Pero ang gusto po natin ay dito na po talaga ginagamot ang ating mga kababayan. Ayaw na po natin ilalabas at kailangan po natin pagandahin talaga ang ating serbisyo medikal sa ating mga kababayan. We want high quality and reliable medical services that are available here, right here in the province of Marinduque. Po, huwag na natin ilalabas yan. Unang-unang po, napakagastos. Pangalawa po, baka hindi na po umabot sa kabilang pangpang. Dahil 3 oras po ay nasa Roro pa. Mabuti ko, pagdating ng pasyente doon sa pier natin sa Balanacan ay meron itong aalis na Roro. Ano po? So, hindi po tama yun eh. Kaya po, alam niyo po na malapit na ang centenaryo natin na anibersaryo sa Pebrero 21, dito po sa susunod na panibagong millennium ay pagpupursigin po natin at talaga kung pipilitin natin na mapaayos mabuti itong ating medical services dito sa Marinduque. Ano po? At hindi na naman po sa ating mga kababayan ang importante ang hospital ng medical services. Importante rin po yan para po tayo ay umasenso. Ano po? Importante para po tayo ay sumipa na pataas mula 4th class province papunta po sa 3rd class province and hopefully after a few years 2nd class and then 1st class province po tayo. Paano po tayo? Hindi po tayo ang asenso sapagkat hindi po tayo pupuntahan ng ating mga investors at businessmen. O, hindi po makitigil dito yung ating mga ibang kababayan na nakikita po nila na parang nawawala na po sila ng pag-asa dito at lumilipat na rin po sa ibang lugar. Doon na po namumuhay, doon na po nagtatrabaho at matutuwa naman po kayo kung makikilala niya po yung mga taga-Marinduqueño na dito sa Maynila na po nakatira ay very, very successful po sila. Nakikita niyo po yun sa Gawad Marinduqueño po sa February 21. Nakikilala niyo po yung mga ibang awardees na talagang tubo naman po Marinduqueño. Ano po? At pagnamalaki po natin. At yun nga po, kailangan po ng magandang medical services ang mga investors at turista at mga relocators po. Bakit po? Kasi malapit na po i-file yung bill
na mag-create na Marinduque Export Zone, yung MARES po. Ano po? At ang main zone po na tinitignan ay malalagay po sa Santa Cruz. Pero huwag po kayong mga imbulo, yung mga sa ibang lalawin, mga ibang bayan po. Ano po? Meron naman po authority and power yung authority ng MARES to create expansion zones. So, pipilitin po naman natin na lahat ng bayan ay magkakaroon din po ng Special Economic Zone. Ano po? At kahit kakribat po dyan, paano po pupunta ang ating mga investor at mga businessman dito, kung alam po nila na delikado po ang kanilang kalusugan at even yung kanilang buhay dito sa Marinduque, ano po? Yun ang titignan po nila kaagad. Kasi po ito yung basic po basic po sa buhay at sa pag-asenso ng isang lalawigan. Medical services, para po yung tubig at tubig din pag-irigasyon at yung kuryente po. Yan mga basic po yan Kaya yan po ang tinatrabaho ng ating present administration po. Yung mga basic katulad po ng medical services ay kailangan po talagang napakaganda. Ano po? Yan po talagang bibigyan ng diin natin. And then nabanggit po yung turista. Alam naman po natin na tourist destination po itong Marinduque at talagang pagpupursigihan po natin na makilala to, ipupromote po natin. Katulad nga po yung Polo, Polo Island, create na po namin yung picnic area, napasimula na po yun. Pero marami pa po tayo hindi develop. Pag na-develop na po yan, ay kailangan natin todo ang promotion din at hindi po tayo makikilala kung hindi po promote yung lugar. Pero itatanong din ng turista, kamusta ba ang medical services nyo dito sa Marinduque? Ano po? Pag sinabing under kay Dr. Victoria yung hospital, baka hindi mo pumunta. Dapat ho under sa mga chiefs of hospital natin. Ano po? Ayan. So, talaga po natutuwa po kami na ang Department of Health po ay talagang todo ang suporta po sa atin. At nabanggit ko na nga po, talaga naman po, sa dami po ng hinihingi po Director Baquilod, ang dami naman po talagang binibigay. Kaya talaga po idolo ko to si Dr. Mario Baquilod. Palakpakan po natin ulit, pati po ng 10 ng regional office ng POH sa Pagkaroka. Ano po? So, alam niyo po, we're a 4th class province. Ano po? Maliit ang budget natin. We can only allocate so much for the equipment and for the medicine and for, sabi nga ni Vice Go Bacoro, yung sistema, yung mga proseso na dapat ayusin talaga. So, we will try to be innovative and creative. Kaya nga po namin, nakita po namin, ang laki po ng nabibili natin sa medicine, ang laki po rin ng aside from yung tulong po ng DOH Mimaropa under the leadership of Director Mario Baquilod, na marami na rin equipment na binigay, ay meron pa din kami kailangan na bilhin na equipment para po mas modern po yung ating mga equipment. Wala rin naman po tayo talagang puno para dyan. Ano po? So, naisip po namin, pwede po yung consignment. So, inaprobahan po ng SB po yung consignment. Yung medicine po natin ay sa consignment na po. Ayaw na po natin gumasta sa medicine. Ayaw na po namin bigyan pa ng allocation. Pwede po natin gamitin pa yung pera sa ibang bagay, sa ibang proyekto. Yung sa equipment po, ay sabi namin baka may concessionaire na pwede pumasok. So, nag-bidding po tayo. At mabuti naman po ay may pumayag na gawing parang prototype or model pa nga itong ating probinsya po na itong ating sistema na may mga equipment silang naipapasok na state of the art, mga latest po at yung medicine po ay talaga namang available na po, hindi tayo mahihirapan. Ang kagandahan nga po nun, hindi naman po tayo magbabayad doon. Sila na po ang bahalang maningin at we rely on their professionalism and competence. Ano po? And we believe that they can operate successfully and profitably. So, pumasok naman po yung Macticon po. Nandito po si Ms. Jane Fabro. Palapakan po natin. Yung representative po ng Macticon. Ito po yung nanalong consignor at concessionaire. Pero marami pong nag-bidding at hindi naman po pinala. Ano po? So, ito naman po, alam niyo po parang PPP2 no po? Kung if a local government cannot really come up with the successful implementation of its projects and programs, we can entice the private enterprises to compete.
Kaya nga po itong PPP ay napakaganda po at it's good that there is now a partnership between our concessionaire consignor and the provincial government of Marinduque at nakikita niyo naman po yung CT scan po na dinala ay state of the art, mga 36 million po yata yun, ano po? At yung mga iba pa pong dadalhin, ultrasound to the echo, yung complete na laboratory facilities, yung latest po na digital x-ray, yung sa, ano ba ito? Yung ECG machine, yung 8 po na dialysis machines ang ilalagay po dito. Yan po ang kanilang commitment at kagandahan po noon, mga kababayan, hindi po tayo mag-maintain. Kasi po sa lahat ng ESA equipment po, napakahirap pag-maintain po niyan. At saka yung mga reagents, yung chemicals, yung supplies sa chemical, napakamahal po yan. Oras na dumaplis po at hirapan po yung ating mga personnel sa pag-maintain, sakit po ng ulo natin yan. Kahit po sa ibang equipment natin, tinitignan po natin. Yan po sa engineering po, nakikita nyo, ang dami ng kalansay ng equipment. Dahil po siguro, hindi po masyadong napaayos yung maintenance at paggamit. Ano po? We should rely on people, private entities, no, to handle these things. Sila po yung may professionalism. In our remaining months or years dito po sa aming term, we will have more partnerships with private companies. Ano po? Kung saan po tayo makakakuha ng tulong sa private companies, ay ating pong iimbitahan, magbibigay po, and we will get the best proposition ever. Ano po? So, ganun nga po, sinabi po natin, health is wealth. Isa pong programa na ating pong gustong ipatupad at tayo pinangako po yung prevention. Ano po? An ounce of prevention is worth a pound of cure. Huwag po natin palalain ang ating sakit. Gusto po natin lahat po ng ating mga mamayan eventually in the long term po ay magkaroon po ng x-ray po lahat, magkaroon ng blood test para po malaman yung sa blood sugar, baka magkakaroon po ng diabetes, yung pong mga sa cholesterol, ano po, iba po yung nakukure ka agad maaga pa po. Yan ang gusto po natin kasi po hindi po talaga kaya ng provision po natin na bigyan ng malaking halaga yung ating sa kalusugan. Kaya po kailangan natin ng tulong ng mga private companies or enterprises. So, ulitin ko po, tulong-tulong po tayong lahat. Ito po, ang sistema na ito ay bago sa ating mga staff po dito. Ano po? Dito sa Buwak or Marinduque Provincial Hospital na. At salamat po sa SP pangunguna po ni Vice Governor June Macoro po ay medyo napalitan na po ng ating pangalan at medyo po reflective na po talaga ng ating desire po na magkaroon po ng magagandang serbisyo dito sa Provincial Marinduque Provincial Hospital. Ano po? So, sabi ko nga po, yung life in life, change is inevitable. Ano po? At itong sistema po natin na may pumasok na concessionaire at consignor po, ay mali po maapektuhan yung paggalaw po ng ating mga staff dito at mga doktor po. And we should blend with them. We should harmonize our equations and our activities here towards a good partnership, a very harmonious partnership between a private enterprise and the local government of Marinduque. Ano po? So, sa mga doktor po, of course, alam natin able leadership po ni Dr. Edgar Anchieta, napakagaling po niya. At lahat na nanawagan po ako dito sa ating mga doktor, nurses, lahat po ng staff po natin sa iba-ibang departamento rito, magtulong-tulong po tayo. Let us make this work. Ano po? Swerte na po tayo at may pumasok na nag-i-invest na malaki dito. Pagyamanin po natin, butihin po natin, at tayo po ang makikinabang lahat. Makikinabang po tayo is very fulfilling that we can offer and provide high quality, reliable, and the best medical services to our kababayan. Ano po? So yan po gusto natin. Gusto po natin lahat dyan. Magtulong-tulong po tayo. Magkaisa po tayo. Patungo po sa golden era ng Marinduque. Mabuhay po kayong lahat.
Thank you po, City Governor, for your message. A message full of hope. Tunay po na tayo pong mga mamamayan ng Marinduque ay maswerte sapagkat meron po tayong ama ng lalawigan na napakasipag. Thank you po, Governor. And now, let us hear the message of our Congressman, Lord Alan J. Q. Velasco, in the person of our Provincial Administrator, Honorable Vincent Michael Velasco. Sa aking pong ama na si Governor Presbyter Velasco Jr., Vice Governor Ramul Bacolod, Dr. Ed Ancheta, Dr. Mario Baquilod, Dr. Epifanio Simbul, Dr. Diaz, Dr. Rachel Garcia, honorable members of the Sangguniang Kalalawigan, ang aking kapatid po na si former Congresswoman Trisha Nicole Velasco Catera, asawa po niya ang aking brother-in-law si Sherwin Catera, Provincial Prosecutor na si Eugene Hamson, Provincial Legal Officer Attorney Fernandez, of course our municipal mayors, yung mga amigo po, yung kapahalit ng mga amigo po, si Norla Velasco, Mayor Nancy Montigal, Doc Tonton Uy, and Vice Mayor Geraldine Del Rosario, distinguished guests, magandang umaga po. Ako po muna sa ngayon ang magsisilbing tagapagsalita at halili sa aking kapatid at ang inyong minamahal na Congressman na si Congressman Lord Alan Velasco. Mga mahal ko at kapwa ko Marinduqueño, atin po ipinagdiriwang ngayong linggo ang sentenaryo ng lalawigan. Sa kabila po sa mga gawain natin ay ang pagpapasinaya ng mga bagong programa ng ating provincial hospital. Sa darating na February 21 na po kasi magaganap ang ika-100 anibersaryo ng pagkakasarinlan ng ating probinsya. Kaya sana po kayo ay nandito ngayon at makadalo sa mga activities at programa na ininanda ng provincial government ng Marinduque sa tulong na rin po ng opisina ni Congressman Lord Velasco. Hayaan niyo po ngayong araw na ito ay ibahagi ko ng kaunti ang tungkol sa bagong programang Love Ko Si Lolo at Love Ko Si Lola. Ang programa pong ito ay inilunsad po ng probinsya sa pakikipag-ugnayan ng opisina ng aking kapatid na si Kong Lord at ni Governor Velasco. Naisip lang po ni Kong Velasco ang programa na Love Ko Si Lolo at Love Ko Si Lola bilang pagtugon sa pangangailangan ng maayos na healthcare services para sa mga ating mga senior citizens dito sa probinsya. Nang tayo po ay magsimula sa panunungkulan, isa sa mga bagting na suliranin ng probinsya ay ang pangangailangan ng mga kababayan natin ng quality medical services. At unti-unti na po natin itong inaayos. Kita naman po natin ang laking ginanda ng ating provincial hospital. Ano nga po ba ang benepisyo ng programang Love Ko Si Lolo at Love Ko Si Lola? Ngayon po ay maaari na mabigyan ng mga libreng check-up, laboratory tests, x-rays at iba pong mga serbisyo medikal ng ating mga senior citizen dito sa provincial hospital. Marahil po ang iba sa inyo ay ilalagaan pa nila yung kayo mga bata pa lamang. At dahil na rin po sa kanilang edad at sila'y marami na rin pong naimbag sa ating bayan, marapat na po na ating suklian ang kanilang kapaitan, kasipagan at pagtsatsaga sa pagbibigay natin ng quality healthcare services para sa kanila. Ang Love Ko Si Lolo, Love Ko Si Lola ay paraan rin ng provincial government na maipahatid sa ating mga senior citizens ang pag-aaruga at alagang Velasco na nakasanayan po ng ating mga kababayan dito sa Marinduque. Kaya sa umagang ito, atin po sanang bigyan pugay ang ating mga minamahal na lolo at lola, lalong-lalo na yung mga nakapunta po sa ausang na ito. Tingin ko rin po, magandang pagkakataon ito upang iparating sa lahat na tuloy-tuloy po ang mga pag-asenso ng Marinduque, ng Heart of the Philippines. Sa pagkahalal ng aming ama na si Governor Presbyter Velasco Jr.,
Kitang-kita niyo naman po na madali na pong nakakapagtulungan ang ating governor at congressman upang maipabot sa ating lahat ang mga makabuluhang programa at proyekto. Kaya sana po ay patuloy po ninyong tangkilikin ang bawat programa na inilunsad ng aking kapatid na si Kong Lord at ang aming ama na si Governor Presbyter Velasco. Huwag din po kayo mahiyang pumunta sa opisina ni Kong Lord Alan at pati na rin po sa opisina ni Governor. Dahil sila po ay handa para sa kanilang mga opisina na pakinggan ang inyong mga pangangailangan dito sa probinsya. Nasa puso parali ng ating Kong at Go ang kabutihan ng mga kababayan namin Marinduqueño. So yun lang po, mabuhay po tayong lahat. Maligayang sentenaryo at God bless Marinduque. Thank you very much po, Sir Lai. And now, we arrive to the most awaited part of our program. And this morning, earlier, we witnessed the blessing of our diagnostic center, the Marinduque Medical Arts Building, and the Love Ko Si Lolo at Love Ko Si Lola. But now we're going to proceed first to the signing of the Memorandum of Agreement of MAIP, or the Medical Assistance for Indigent Patients, together with the MOA signing of the Marinduque Child Development Center. So may I call on the signatories. We have Director Mario Batilon, Governor Presbyterio J. Velasco Jr., Dr. Epifanio Simbol, Dr. Edgar Arancheta, and Dr. Rachel Rowena Garcia. At ngayon po ay kasalukuyan nagaganap na po ang paglagda sa mga MOA. Ang MAIP po, or Medical Assistance for Indigent Patients, ay isang programa na kung saan ang Department of Health po, ang ating pong kaagapay tungo sa pagbibigay ng serbisyo sa ating pong mga pasyente, ay isang memorandum kung saan sila po ay nag-commit na magbigay po ng assistance dun sa ating pong mga pasyente na nangangailangan po ng konsultasyon or ng gamutan dito po sa ating ospital. Wala po ba tayong mga kamay? Thank you very much po. After po ng MOA signing, ang DOH po ay magte-turn over ng mga equipments na kanila pong ibibigay para po sa ating telemedicine, para po sa ating Marinduque Child Development Center. So marami po silang tunay po na sinasabi kanina na ang ating pong direktor ay bukas na pusong nagbigay ng kanila pong mga suporta para po sa ating ospital.
hindi na lahat po ng kanilang ibinigay. But may I invite Director Bakilod and our Ayan, so, inaibibigay ko kay Gov, kay Vice Gov, and kay Dr. Ancheta. Sasamahan na po ni Attorney Mike. Ayan. Sila po ay nagbigay ng LCD monitor. LCD monitor na meron po kasamang camera at saka speaker. Ayan po. So, thank you so much po. Nagbigay din po ang Department of Health ng mga sumusunod. Portable emergency light. Ayan po. Iaabot po ni Director sa ating po minamahal na gobernador. Meron din pong nebulizer. Isahin po natin para makita po natin kung ano po ang mga importanteng gamit na ito. Thank you so much po. Next po, ang gooseneck style examination lab. Hanging weighing scale. LED searchlight rechargeable. Nebulizing kit aerosol mask pampedya po. Ayan, at saka meron po pang adult. At meron po patient liter and weighing scale. Ayan po. At nakikita po natin sa ating harapan ang lahat po ng ibinigay para po sa ating po provincial hospital. Thank you so much po at palakpakan po natin ang Department of Health ni Maropa. Okay na po? Thank you so much po. You can take your seat na po. At ngayon naman po, kung inyo pong mapapansin dito po sa inyo pong harapan at sa aming likuran, meron po tayong bagong building o tinatawag po namin Building D. Pero sa ngayon po ay atin po siyang tinatawag na Marinduque Provincial Hospital Medical Arts Building. Sa loob po ng Medical Arts Building na ito, nandoon po ang ating pong outpatient department, ang mga opisina ng ating pong mga doktor at espesyalista, ang ating pong pharmacy, at ang telemedicine po or ang Marinduque Children's Development Center. Okay po, so ngayon po ay atin naman pong saksihan ang pag-turnover ng Medical Arts Building mula po sa Department of Health patungo po sa Provincial Government of Marinduque na headed po ni Governor Presbyterio J. Velasco Jr. and ng ating pong Chief of Hospital, Dr. Edgar Ancheta. Once again, the turnover of Marinduque Provincial Hospital Medical Arts Building. Palakpakan naman po natin.
Nagbigay po ng bagong equipments din para sa laboratory. Yan po, ating pong ribbon cutting. Pinauunahan po ng ating ama ng lalawigan, Governor Presbyterian Velasco, ng ating pong Regional Director, Director Pagilon, ng ating pong Vice Governor Raul Labatoro, ganun din po ng mga chief ng hospital. And now po, we're going to witness the ribbon cutting of the Marinduque Provincial Hospital Medical Arts Building. Medyo lalakad po tayo ng kaunti. Alam mo po na ating pong kilig sa individual. Nag-release na lang po. So, ganito po. Yun. Okay. Dok, salamin talaga. Hindi ko alam kung paano. Thank you, sir. Welcome. Picture tayo dito. Ikaw kayo, ma'am. Sarap naman, sarap dito. Dito naman. Sige po. Ito po yung kanilang bagong medical arts building. May gagawin pa tayo sa ba dito? Yung sa Children's Center? Dyan? Picture na lang ang element. Ito talaga gagayahin natin ko eh. Ano pala gagawin? Yan na yun eh. Diba? Ito naman po tayo sa Medical Child Development Center. Ano sila ang gangsters? Ganda. Dito po, ginagawa yung telemed, naka-set up po sa National Children's Hospital. So, meron pong video screen, tapos yung camera, tapos may mic, tapos yan, doon po nagka-teleconference. Anong may pre-arranged time that you took? Meron po Meron. Twice a month. Ngayon, formerly once a month, ngayon naging twice a month ako. And then we are expanding to other services. Pwede na, sir, Nico. Neonatal IC or dermatology. Yes. Para makalero po tayo. Actually, next namin, mapunto sa regulations of ICC. Oh, Kasi makonsider. makonsider because
para ka maging level 1, level 2, level 3. Yan ang isa sa mga ma-accept ulit yung telemed. Merong special provision for GIDA or yung mga island provinces. Kaya doon tayo nag-struggle, sir, kasi wala talaga specialist. Through telemedicine, signal kasi Kagaya naman namin, pag hindi pa tayo may bibigay nyo, so much debate. ang concern yung emergency room. Yung maganda rin sa emergency room. Paano lang siya 2 years? Regular safety needs. Kahit sa emergency room, kailangan mo ito? Pag meron pwede ba? Pwede rin. Yung biyan ang pupunta ka doon, taga dito na sa Set up natin. It's the same thing. Mrs. Sige po, makakain naman. Ginawa, ma'am. Kita kami sa Yung mga devices ay kaya mag-monitor. pwede natin i-join na lang yun eh. Para takbo ng Pwede po yan. Kasalukuyan po nandito pa rin tayo sa loob ng bagong medical arts building. Kasama rin doon yung provincial unit. Tapos yung actual basis nakikita nila. Live pa rin po tayo dito sa Music Heroes Network. Pwede na po akong department. Tubig sa emergency room sa COVID-19, sa emergency room, para yung ating technician sa factory contact with the cluster Pati po, sila naman po ang nagre-review sa ating pong Love Coast Lola Center, sa ating pong second floor. Malaikat din po ang ribbon. Okay na po pala? Yes po. Thank you so much po. And now we're going to award the Certificate of Appreciation. And I'm going to read po the content. Dr. Damian Reyes Provincial Hospital. Certificate of Appreciation. This certificate is presented to Dr. Mario S. Baquilon for his meritorious service and participation during the inaugural ceremony held at Dr. Damian Reyes Provincial Hospital, Santol, Buang, Marinduque, that leads to successful undertaking. Given this 18th day of February 2020. Signed, Edgar R. Ancheta, Chief of Hospital, Honorable Presbyterio J. Velasco Jr., Governor, and
with us today. Thank you very much po. You can have your seat na po. And habang tayo po ay pumipila para po sa ating food, let us have our Chief of Hospital to give his closing remarks. Let us give him a round of applause. Thank you, ma'am. Habang nakapila kayo, yung tenga ninyo kayo muna sa akin. Dahil sa ating napakasipag na Centennial Governor, Governor Velasco, at sa ating napaka-supportive na Vice Governor Romulo A. Bacolod Jr., sa ating napakasipag na supportive na DOH-CHD4 Director Mario S. Bacolod, to prove po yung kanyang commitment dito sa ating hospital. Siya lang po ang regional director na pumunta sa ating province twice within 1 week. Last week po nandito lang siya. Ganun po ang kanyang support sa ating province. Sa ating provincial administrator, Sir Mike, sa ating mga napaka-supportive na SP, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Kung hindi po dahil sa inyo, sa pamumuno ni Vice Governor, wala po tayo dito ngayon. Wala po itong consignment, concession agreement. So, sa ating pong mga municipal mayors, Mayor Lorna Quinto Velasco, Mayor Madrigal, Mayor Tonton Uy, nakita ko sa kanila, Vice Mayor ng sa ating pong mga kapwa ko department head ng provincial government, lalo-lalo na dun sa ating Finance Committee. Napakalaki po usapin ang aming ginagawa dito sa aming consignment concession agreement. Sa tulong po nila, medyo plansado na po lahat at kunti-kunti na lang ang ating kailangan pakayusin. Sa mga national line agencies po na nandito, nakikita ko yung civil service. Dito na ba? Nakapila na. PCSO, sir. COA, nandito rin. Ito ba yung mga national line agencies na nandito? Ayun, ang presence po ninyo ngayong umaga or ngayong hapon na po ay nagpapatunay sa inyong 100% na support sa ating governor, sa ating administration ngayon at sa ika-uundan ng ating Marinduque Provincial Hospital. At bago ko po malimutan, hindi po posibleng mangyari itong ating inaugural ceremony ngayong umaga kung hindi po sa napakasipag at walang pagod na staff at mga empleyado po ng ating Marinduque Provincial Hospital. Sila lahat ang nag-asikaso nito, kaya
nangyari po itong event na ito ngayon. At bilang pangwakas po na pananalita, I'm taking up the challenge. Tapos na po ang fanfare, tapos na ang inauguration, tapos na ang ceremony. Magtatrabaho na po kami. Ito po ay panimula pa lang. Within 3 days ang ating celebration ng ika 100 years ng Marinduque. Ibig sabihin po niyan, sa susunod na 100 taon ulit, kami ay magtatrabaho upang itong mga nasimulan natin ngayon, mga na-inaugurate natin ngayon, ay magtuloy-tuloy at posible pa pong madagdagan yung mga services natin dito. So hindi lang po, ang target natin ay hindi lang itong CT scan, digital x-ray, ultrasound with 2D echo, complete laboratory setup, kundi po within the next 6 months, ang inaasahan ko po ay ma-inaugurate na rin natin ang ating Marinduque Dialysis Center. Pag nakikita po niyo sa likod, yung kulay blue na building, under construction na po. Yan po natin ilalagay yung ating dialysis center ng Marinduque. So, with that po, alam ko na medyo nagugutom na tayo lahat. Nagpapasalamat na po ako sa ating mga guests, sa mga bisita, Dr. Makilod and Party, sa kanilang precious time na inilaan nila sa ngayong araw na activity. Maraming pong salamat at sa lahat ng mga dumalo, thank you very much. Magandang hapon na po. Thank you po, Dr. Ancheta. At ngayon po sa ating pong pagtatapos, nais po namin pasalamatan ang lahat sa inyo pong pagdalo ngayong araw na ito. At nawa po, ating pong dalhin ang magandang balitang ito sa ating pong mga kababayan. Thank you so much. Enjoy your lunch. God bless everyone. Magandang araw mga kababayan at yan po katapos lamang na inaugural ceremony ng ating bagong medical arts building, ang MOA signing of Marinduque Child Center, ang diagnostic center at ang lab si Lolo and Lola, mga bagong building po na proyekto po ng ating provincial government, katuwang po ang Department of Health. At nagpasalamat po tayo sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa ating mga programa dito sa Marinduque News. Ganon din po sa mga katuwang po natin ang Sun Cellular, ang Guto Noel Head and Body Relaxation, ganon din po ang Best Cafe 18-1 Coffee Mix and Drink Favor Travel and Tours, at ganon din po ang Buwak Hotel. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at patuloy niyo po na subaybayan ang mga susunod po namin mga live streaming patungkol po sa pagdiriwang ng 100 taong anibersaryo ng lalawigan ng Marinduque sa pag-iisang ganap na lalawigan. And with that, kami po ng aming team sa Marinduque News ay nagpapasalamat at patuloy nagsasabing patuloy po tayo na magkaisa sa katagumpay ng ating lalawigan at happy 100 days sa lalawigan ng Marinduque. Thank you kabayan, magandang araw.